Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Gumawa ng video. Hindi ko alam kung napanood nyo na to pero sa show niya to kanina. Gumawa siya ng video na essentially, ginawa niyang radyo drama. Yung balita niya. Oh. Tapos, hindi ko alam kung paano ako mag-react dito kasi mali-mali na nga, ang OA pa. July 29 pa lang, pinaplano na kung paano bibigyan ng solusyon yung issue ng supply ng bigas. Bakit? Expected na bababa ang supply ng bigas. Expected na yan. Expected na yan. Sinabi na yan ni Presidente nung nandoon siya sa Cagayan. Nung nandoon siya sa Cagayan, mga kotsero, sinabi na niya yan. Ang hirap nito because yung palay, iniisip ko na yung supply natin kapag nag-El Nino talaga. Mag-i-import na naman tayo. Indonesia is importing. Vietnam has closed. India has closed. But I think I can make a deal with India. But we have to start importing already. Vietnam says they've exported everything they could so we can turn to Thailand. Everybody's preparing for El Nino. All of Southeast Asia. Everyone is buying at the same time. Everyone is buying at the same time. That's why I'm nervous that the prices will be high even if we import. Noon pa lang, inaayos na to. Ted Filon. Wala pa yung sinasabi nyo na hanggang ngayon mga kaibigan, Ted Filon. Yuhu! Mataas na yung presyo ng bigas, umabot na 50, etc. Na-anticipate na yan. Na-anticipate na yan ni Presidente. In fact, yan din po ang sinabi ng NEDA nung unang nilabas ang Executive Order number 39. Bakit daw kailangang ilabas ito? Kasi nga, nagkaroon ng trade restricting protectionist behavior ang mga nag-e-export ng rice. Ayaw na nila mag-export. Bakit? Mauubusan sila ng pagkain. It's understandable. Wala naman sigurong bansa na gugustuhin na magutom yung mga citizens nila, di ba? Wala naman ganun. Pero, ito yun. Ngayon, ang pinapalabas kasi ni Ted Filon, hindi raw kasi naghanda. Hindi raw naghanda ang administrasyon para dito. Tingnan nga natin kung talagang hindi naghanda. Nung in-announce na magkakaroon ng price cap from 50 plus pataas to 41 and 45 pesos. And take note ito pong price cap ay sa regular milled at sa well-milled rice lang. Hindi po ito sa lahat. Regular and well-milled lang. Okay, so, nung in-announce po yan, naaalala ko pa po ito kasi at the same time, nung in-announce po ito, the following day, papunta na po si Presidente ng Indonesia. In-announce po niya na maglalabas ng subsidy for retailers. Hindi ho ito biglaan. Yung sinasabi nyo na dagdag kay yung sinasabi nyo na galing kay, ipinakita na galing kay, kay Martin Romualdez, karagdagan lang yun. Hindi yun yung nakaalat sa plano. Anong pinagsasabi mo dyan? Na sakalang nag-alat ng 2 billion nung nagkaroon na ng problema sa retailers. And the following day nga, naglabas na ng announcement ang DSWD. Mamimigay sila ng 15,000 pesos sa bawat retailer na maapektuhan. Paano mo nasabing biglaan? Ito yung balita September 5, Day 1. Ito yung day 1 ng implementation ng executive order. Ano yung sinabi ng DSWD? DSWD to subsidize small-scale rice retailers affected by price cap. Ano yung sinabi na magkanong amount? May 5.5 billion budget already. Yung sinabi ni Martin Romualdez. Palibasa kasi mga kaibigan, si Ted Filon kasi puro hanap butas na lang yan para sirain ng Marcos mga kaibigan. Noon pa man sinisira niya ng Marcos mga kaibigan. Dagdag lang yun yung 2 billion. So this is going to be a total of 7.5 billion pesos already allotted dito sa nung in-announce yung EO39.
So anong sasabihin mo na disorder? Baka yung mind mo ang may disorder. Ito pala. Labanan tayo ng sound effects. O, dagdag ko pa to. Mga bobo! Mga bobo! Tapos alam nyo mga kotsero, yung intellectual dishonesty ni dito, Ted Filon. Ang kinuhanan lang niya ng opinion, ilan lang? Presidente ng ganito, miyembro ng PIDS, tsaka isang farmer. Isang magsasaka, isang representante ng mga supermarket, tsaka isang representante ng mga tindero. At tsaka isang taga-PIDS. Apat na tao. Na-try nyo bang kumuha ng opinion sa ibang grupo, yung kabilang side? Kasi lahat ng kinuha yung magsasalita para sa video nyo, yung pabor lang sa gusto nyong palabasin. Tama. Eh yung mga umokay doon, yung mga umokay doon sa EO39, hindi nyo kinuhaan ng opinion? Talaga? For example, ito. Uubra naman daw yung price cap basta mayroong subsidy. Sabi ng isang eksperto. Ito, taga First Metro Investment Group. Private pa to Christina Ulang, Head of Research, First Metro Investment Group, said subsidies may cover the expected losses. If the government able to execute on the subsidies, that's going to retain the appetite of small retailers to still do their rice trading because the subsidies will cover the expected losses. She said the government may have resorted to a price cap to curb speculative manipulation of prices by hoarders and alleged rice cartel. I think what government is doing is just to signal that they're going to police all these sources of market distortion. O tulad nito, kumontra dun sa opinion ng eksperto mo. Hindi mo kinuha ang opinion to? Si Christina Ulang ng First Metro Pacific Group? Hindi. Hindi eh. Hindi niya kinuha ang opinion yung kabilang side. O ito, magsasaka ka mo, di ba? Kumuha ka ng opinion ng isang magsasaka. Farmers groups from Central Luzon, other parts of Philippines support PBBM's price cap. Hindi lang to isang magsasaka. Mga kooperatiba to. Calaucan, Paraiso, Cooperative Rizal. Ano pa? Ano natin basahin yung mga sinabi nila? Basta ang sinabi nila, okay sa kanila yun. Yung price cap. Napakaganda daw nung EO39. Sabi. Ano pa? San Roque Gulod Farmers Association. Okay din sila doon sa price cap. Sa price cap. Farmer Joel Domingo ng Tarlac. Okay din daw siya. Sa Tornino Destor, farm leader and a cooperative chairman in Pangasinan. Okay din daw siya. Farmers Artur Ribihing of Camarines Sur and Franklin Rodriguez of Oriental Mindoro. Okay din daw sa kanila. Farmers, ito pala, sa ano pala yun? Salcedo Irrigators and Farmers Agricultural Cooperative sa Mindoro. May pa pang mga magsasaka na okay daw sa kanila yung EO39. Paano to, Ted Filon? I-compare mo to doon sa huli mong ginawa ng drama. Yung nakapost sa nakakadena sa tanikala ng kahirapan. Pigilan ako. Kinuhaan mo ng opinion to mga to? Hindi. Kasi hindi pasok doon sa gusto mo palabasin na executive disorder. Hindi pasok. O ito, halimbawa. Kumuha ka ng opinion ng isang rice seller. Rice Traders Group commit cooperation with government on price cap. Kahapon lang to, September. Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Nag-commit sila. Sige, susunod kami. Tutulong kami dyan. Sabi ng PRISM. Ano? Diba? Ano na? Wala bang ginagawa ang ating presidente tungkol dito sa walang pakundangang pag-i-import. Ito ang ginagawa ng presidente. Una, i-review na yung rice tarification law. Actually, dapat nga i-repeal na yan. Dapat talaga i-repeal na tong rice tarification law. Or i-revise. It has to be improved. Kailangan nang gawin yan. Kinausap na si Vietnam kanina. 5-year rice trade agreement para hindi naman magkahirap. Yun lang kasi, Ted Filon. Yung problema mo kasi ano yun eh, it's meant to be a propaganda eh. Parang feeling ko pinapanood ko to para akong nasa re-education camp. Alam niyo re-education camp? Yung kapag hinuli ka sa China tapos sasabihan kang try doon, i-brainwash ka nila ulit. Kailangan mahalin mo ang Communist Party. Yan, ganyan. Ay, Ted Filon. How the mighty have fallen. How the mighty have fallen, Ted Filon. Wala talaga tong Ted Filon. Huwag niyo maluan ng propaganda. Dapat kasi kayo dyan. Kaya walang tiwala ang mga Pilipino sa mga journalist eh.
Kaya walang tiwala mga Pinoy sa journalist dahil sa mga katulad ni Ted Pai. Totoo yun mga kaibigan, totoo yun. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.